panahon na nagsasalita po ang si Lord Jesus sa John chapter 16, ito po yung panahon na malapit na po siyang ipako sa krus. So kausap niya, ang nagsasalita po si Jesus at ang kausap niya po dito ay ang mga disciples, yung mga disipulo po niya, no? At dahil papalapit na po yung kanyang pagpunta, yun nga po, yung assignment niya, di ba, sa mundong ito ay para po mamatay sa krus ng Kalbaryo, para po tayo ay maligtas. Dahil po sa dugo niya na dumanak sa krus at magre-resurrect po siya, magtatagumpay po siya sa death, sa power po ng death, doon po tayo nagkaroon ng salvation, di ba? So padating na po yun. So bago po dumating ang mga panahon na yun, ang oras na yun, hinahanda niya na po ang mga disciples. Kasi po, kung mai-imagine po natin, kasama po nila si Jesus na nakita niya po yung mga teachings niya, yung pagtuturo niya. Nakita din po ng mga disciples yung mga miracles na ginawa ni Jesus. At naniwala po sila, kaya po naging push silang disciple ni Jesus, di ba? Pero ngayon po na dadating na si Jesus para mamatay sa krus, natatakot na po sila. Nagkakaroon po sila ng kaba sa kanilang puso. Kasi paano na ito? Yung leader po nila, ang teacher nila, the Messiah, Jesus, ipapako sa krus. 'Di ba po? Pero may pangako ang Panginoon na kapag naman nakumpleto po niya 'yon, magre-resurrect siya. Pero subalit nga po, bilang tao, may lungkot po sa puso nila at pag-aalinlangan. Pero babasahin ko po, sa English po, sisimulan ko po, sabi po ni Jesus, I have told you these things so that you won't abandon your faith. For you will be expelled from the synagogues, and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for God. This is because they have never known the Father or me. Yes, I'm telling you these things now, so that when they happen, you will remember my warning. I didn't tell you earlier because I was going to be with you for a little longer. So sinabi po ni Jesus dito, I have told you these things so that you won't abandon your faith. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag niyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Dahil nga po, may padating pong persecution. At dahil si Jesus po, pupunta na po siya sa Ama natin sa langit, maaari po mararamdaman ng mga disciples na mag-isa po sila, di ba? Pero sinabi ng salita ng Lord, sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Kasi nga po, dadating ito, pero sa kasunod po na verse 5 po, sabi niya dito, I am going away to the one who sent me, and not one of you is asking where I am going. Instead, sa verse 6 po, you grieve because of what I've told you. Verse 7, but in fact, it is best for you that I go away, because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, dito lang po sa verse 7, if I do go away, then I will send him to you. Sa Tagalog po, basahin po natin. Hindi ko ito sinasabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin, yun po ang God the Father, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. So ngayon po sinasabi na ng Lord na pupunta po siya sa langit. Di ba nga po, mamamatay na siya sa krus, pero magre-resurrect po siya at babalik sa God the Father. Sinabi niya, mawawala siya, pero huwag kayong malungkot, sabi niya. Dahil po, ang ibibigay sa atin ng Jesus, ni Lord Jesus, ay ang Holy Spirit. So, narinig na po natin ang Holy Spirit, hindi ko po alam, siguro po sa church, sa Bible study, hindi ko po alam ang pagkakilala ng bawat isa sa Holy Spirit. Pero ito po ang pangako ni Jesus sa buhay natin, that He will send the Holy Spirit to us. So, ang advocate or patnubay po dito, naka-capital P, patnubay, yan po ang Holy Spirit. So, sino po ang Holy Spirit, di ba? Sa tunog po ng pinag-aaralan nating salita, binibigyan po tayo ng pag-asa ng Panginoon. May hope po.
'Di ba, sino po ba sa atin ang nakaranas na ng mga pagsubok sa ating mga buhay, 'di ba? Minsan po nagkakaroon po tayo ng, um, pag-aalinlangan, kalungkutan, pero po, dito sa pangako ng Panginoon, ang Holy Spirit po, 'yun yung hope na binibigay niya sa atin. At eto po, ayan po, tinitingnan ko lang po yung copy ko, 'yan po. Sabi po, "In this world, we will have trouble." Yan po, hindi na po yun bago sa atin, 'di ba? Lahat po tayo, sino po ba ang walang problema sa ating buhay? Lahat po tayo nakakaranas ng trouble, ng, challenge sa buhay, 'di ba po? Pero may pag-asa. Yun na nga po in-explain ni Jesus sa mga disciples niya na sapagkat na pag-alis niya, hindi po tayo magiging mag-isa, hindi sila magiging mag-isa. As believers, we have the Holy Spirit living in us. The Holy Spirit is our comforter, our peace, our strength, and our teacher. That is parts of God's plan from the beginning. Sa simula pa lang po, parte na po yun ng plano ng Panginoon. Kahit sa pag-alis niya na panandalian lang po, hindi niya po tayo iiwan. Kahit hindi po siya physical na kasama natin, iniiwan niya po ang Holy Spirit sa atin. Ang sinabi pa niya, actually, it is best for you. It is best for us na aalis siya. Maiisip natin, paano yun? Iiwan tayo ni Jesus physically. Paano yun best for us? Kasi po, may pangako pa siya sa atin na ang Holy Spirit ay makakasama natin. The Holy Spirit is ready and available to be part of anyone and everyone's life. So invitation po sa atin 'to na kilalanin po natin ang Holy Spirit at i-invite po natin siya sa buhay natin, amen? At malalaman po natin sa susunod na i-share ko, bakit, sino ba ang Holy Spirit at bakit ba, ano po ba yung role niya sa ating pananampalataya at sa ating buhay, believer, Kristiyano, amen? God did not leave us to navigate life in this world on our own. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon natin na mag-isa lang. Kaya ito po yung assurance natin, binibigyan niya tayo na huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, dahil ang Holy Spirit ay kasama natin. Amen? Sa ating pananampalataya at kahit saang pagsubok man po or ano man pong pagdaanan natin sa buhay, ang Holy Spirit po ang ating kasama. So, patuloy po nating basahin. So, yun po nakilala natin, no? Prinomise po ng Lord, sabi niya, I will go away. But actually, it is for your best interest kasi dadating ang Holy Spirit. Isesend ko ang Holy Spirit. Kapag umalis na ako, umakyat na ako to God the Father, ang Holy Spirit naman ay makakasama ninyo, tayo. At sino po ba yun? Sabi niya, verse 8, basahin po natin. Sa English muna po. And when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Righteousness is available because I go to the Father and you will see me no more. Verse 11, judgment will come because the ruler of this world has already been judged. Verse 12, there is so much more I want to tell you, but you can't bear it now. Verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on his own, but will tell you what he has heard. He will tell you about the future. Verse 14, he will bring me glory by telling you whatever he receives from me. All that belongs to the Father is mine. This is why I said, the Spirit will tell you whatever he receives from me. So basahin naman po natin sa Tagalog. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Verse 14, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So dito po makikita natin ang Holy Spirit pala, hindi po siya kumikilos sa sarili niya lang gusto. Siya po ay kapartner ni Jesus. So lahat po ng naririnig ng Spirit sa kay Jesus, yun po ang binibigay niya sa atin. So kumbaga bridge po natin siya, no? Siya yung bridge. Siya po yung messenger
at siya po yung kasama natin, siya po yung guide natin sa katotohanan. Ba't ba natin kailangan ng guide? Bakit po ba natin kailangan ng guide? Kasi nga 'di ba sa una, sa verse 1 sinabi po, I have told you these things so that you won't abandon your faith. For you will be expelled from the synagogues and the time is coming when those who will kill you will think they... So, sa panahon pong to, sinasabi, makakaranas po tayo ng mga persecution. So, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya sa Panginoon, may blessing po ang Panginoon, may pangako siya, pero habang lumalalim po, nagmamature po ang ating pananampalataya, makikita natin na may mga pagsubok din pala, hindi po yung tinago ng salita ng Lord. Nakakaranas po tayong pagsubok at magkakaroon po ng persecution. Ano po yung persecution? May magre-reject po sa atin dahil sa pananampalataya natin, may mga hindi po tatanggap sa atin, mayroon pong mga tao na i-hate tayo kasi nga sinusundan natin si Jesus, 'di ba? Hindi po nila naiintindihan. At yun po ang mundo, yun po ang unbelievers. And even yung mga tao po na minsan, tingin po nila, pinaglilingkuran po nila ang Panginoon, pero inaano po pala, hindi po pala yun yung katotohanan. So magkakaroon po talagang challenge sa faith natin. Kaya kailangan po natin ng guide, which is the Holy Spirit. Hindi po yung sarili nating kalakasan, hindi po sarili nating understanding, pero ang Holy Spirit po ang guide natin. Amen? So the work of the Holy Spirit, ito po gusto ko pong share. Pabalik-balik lang po ako kasi may guide po ako sa notes ko. Ayan po. Ayan po. The work of the Holy Spirit, yan po, for the disciples or for us po, believers ng Lord, He is our helper. Amen? He is our guide. The Holy Spirit is our guide. And the Holy Spirit is our teacher. So helper po natin siya, advocate, di ba? The Holy Spirit stays with us forever. Amen? He is our guide. He leads us to all truth. Kasi nga po, hindi po lahat ng maririnig natin katotohanan. Amen? Magkakaroon po ng pagsubok sa atin na minsan hindi natin maintindihan. Tatanungin natin, Lord, totoo ba yun? Lord, tama ba yun? Kasi muli po, yung mga magre-reject sa atin, magpe-persecute sa atin, hindi lang po yung mga unbeliever. Meron din po mga taong dadating sa buhay natin na parang katotohanan po ang sinasabi nila, pero sila mismo pala, hindi po nila kilala si Jesus pala ng lubusan. So akala nila, katotohanan po ang sinishare nila sa atin, pero hindi pala. Kaya kailangan po nating naka-anchor po ang pananampalataya natin sa Holy Spirit. Amen? Para hindi po tayo maligaw, hindi po tayo ma-deceive. Kasi baka tayo din po minsan, akala natin nililid natin yung mga kapatiran natin sa katotohanan, pero hindi naman pala sarili lang po pala nating understanding or katalinuhan ang ginagamit natin. Hindi pala Holy Spirit. Amen? So the Holy Spirit is also our teacher. He is our teacher of God's word. Amen. Another thing, ito po, what is the work of the Holy Spirit for the world? Binanggit din po sa chapter na ito na ang Holy Spirit, guide natin siya, tutulungan niya tayo. Meron din po pala siyang role sa world, sa kamunduhan. Sabi po sa salita na the Holy Spirit will expose the sin of the world. Amen? Balikan ko po, sabi doon, verse 9, the world's sin is that it refuses to believe me. Ayan. Verse 8, sorry po. And when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Ay, babalik ko po yan para makita po natin sa screen. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan. Amen. So, ayun po, i-expose ng Holy Spirit yung sin. Kasi nga po, hindi po naniniwala ang mundo. Tayo din po, di ba, bago po tayo maniwala sa Panginoon, bago po tayo ilagay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, parte po tayo ng mundo, hindi tayo naniniwala. Di ba? Pero dahil sa Holy Spirit, siya po yung nagbibigay sa atin ng conviction. Siya po yung nangusap sa ating puso na, anak, mali yan. Talikuran mo na yan. Kaya naman tayo, by God's grace and mercy, ngayon po, nandito po tayo, naniniwala sa work ni Jesus. Amen? Hindi po sa sarili nating lakas, pero the work of the Holy Spirit, siya po yung nag-convict sa puso natin na mali pala tayo, makasalanan pala tayo, at kailangan po pala natin si Jesus bilang tagapagligtas. Amen? Ang
Holy Spirit din po, ang role niya sa world, it will proves or testify the righteousness of Jesus Christ. Amen? And also, the Holy Spirit announces judgment. So, alam po natin sa pagdating ni second coming po ni Jesus, magkakaroon po ng judgment sa mga tao po sa mundo po na hindi po piniling maniwala at manampalataya sa Panginoon. May judgment po, di ba po? And yun po ang work ng Holy Spirit. And for Jesus, the work of the Holy Spirit is it will bring glory. Di ba? Nabasa po natin na ang Holy Spirit, lahat po ng sasabihin niya nanggagaling lang kay Jesus. Hindi po siya kumikilos sa sarili niyang gusto. Kung hindi, isa po sila ng Panginoon. Messenger po siya. Kaya guide po natin siya. Sigurado po ito. Kasi nga, hindi niya po sinasabi kung ano lang gusto niya, kung hindi, nanggagaling kay Jesus. And sino po ba si Jesus? Diba? Sa John 14:6, sabi, I am the way, the truth, and the life. At kung ang Holy Spirit ay isa kay Jesus, mapapagkatiwalaan po natin siya. Amen? We can rely on the Holy Spirit. We can trust na lahat ng sasabihin ng Holy Spirit, katotohanan po ito. So nakikita po natin, nag-a-agree, di ba? Spirit of truth. And ang Spirit of truth, lahat ng sasabihin niya, nanggagaling kay Jesus, who is the truth. Amen. So the work of the Holy Spirit for Jesus is it will bring glory. It points to Jesus. It will share truth, speaks only what Jesus says. Amen. So, yun po. So, ayun po. Kaya ito pong chapter na ito, invitation po sa atin na kilalanin ang Holy Spirit. I-welcome po natin ang Holy Spirit. Kasi ito po yung will ng Lord sa ating buhay. Ang Holy Spirit po, ito ay divine. He is divine. He is part of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Siya po ay divine. Hindi po siya tao, hindi po siya kung anumang espiritu, pero po siya ay supreme, siya po ay divine. Amen? Siya po ay makapangyarihan. Kaya po, siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay po siya ng enablement na akala natin hindi na natin kaya. Totoo yun, limitado po tayo bilang tao. Pero kapag po naghingi tayo ng tulong sa Holy Spirit, nag-ask po tayo ng guidance. Ano po ba yung kailangan natin? Kalakasan, katalinuhan. Bibigyan niya po tayo at kaya niya tayong bigyan kasi nga po makapangyarihan siya, divine. Part po siya, one po sila ni Jesus. Amen? Kaya wala pong tayong kailangang ika-worry. Amen. Ang Holy Spirit po ay personal. So, ang ibig sabihin po nito, even whatever moment, personal moment, nagda-drive ka man, nagtatrabaho ka man, sa pag-iyak po, kilala po tayo ng Holy Spirit. Amen? Hindi po tayo mag-isa. Hindi po tayo mag-isa sa ating buhay. Hindi po tayo mag-isa. Kasi nga, si Jesus, physically, hindi po natin kasama, di ba? Kasi nga, nandun po siya with God the Father. Pero ang Holy Spirit, yun yung pangako ng Jesus. Kaya hindi po natin, kahit mag-isa tayo minsan, physically, pero nagkakaroon po tayo ng kalakasan. Kasi yun po yung power ng Holy Spirit, nararamdaman natin. Amen. Hindi natin siya nakikita, pero nilulukuban niya po tayo na kapag nananalangin po tayo na Holy Spirit, kailangan ko po kayo. Nararamdaman natin na encourage po tayo sa puso natin. At hindi lang po pang emosyon, kung hindi sa spirito po natin, nagwi-witness po yung spirito natin, nararamdaman nating malalim na tunay nga, hindi tayo mag-isa. Kasi yun po yung Holy Spirit na kasama natin siya. Amen. So personal po yan. Kung ano man po yung pagsubok na pinagdadaanan natin, iba-iba po tayo, di ba? Alam yun ng Holy Spirit. Pero kailangan po nating i-invite ang Holy Spirit. Kasi sabi nga po, narinig ko po sa mga pastor na the Holy Spirit is a gentleman. Ano po ibig sabihin nun? Hindi po niya tayo pinapakailaman hanggat hindi natin siya ini-invite sa ating buhay. Amen. So, hindi po siya mapagpilit
ganun po yung ibig sabihin ko pag sinabi kong gentleman. Hindi po niya pipilitin na parang yung makikialam lang manghihimasok sa ating buhay. Pero once naman po na tayo ay nag-surrender sa Panginoon, sumuko sa Kanya na, Lord, hindi ko po kaya. Holy Spirit, tulungan niyo ako. Doon po natin makikita, mararanasan po natin na ang Holy Spirit pala, all along, kasama po natin siya. Handa po siyang bigyan tayo ng katalinuhan, ng gabay, ng comfort, ng kalakasan. Amen? And the Holy Spirit is active. So tatlo po yan. The Holy Spirit is divine, the Holy Spirit is personal, and the Holy Spirit is active. Amen. Kaya, anytime po, anytime, kung kailangan po natin ng kalakasan sa ating puso, ask, Holy Spirit, Holy Spirit. Kaya yung mga believers po, di ba, minsan nagte-testify po sila, nagkakaroon po sila ng discernment, nagkakaroon po sila ng mga bagay na insight na alam nila hindi nanggagaling sa sarili nilang kalakasan. Pero yun po yung Holy Spirit. Yun po yung Holy Spirit na kasama natin. Kasi pag in-invite natin ang Holy Spirit sa buhay natin, nagkakaroon po tayo ng supernatural strength, supernatural ability na nagkakaroon po tayo ng understanding, hindi lang po sa um, dito sa makamundo, pero even sa mga spiritual things, nagkakaroon po tayo ng understanding. Amen? So, yung pananampalataya po natin, ang resulta nito, ang pananampalataya natin, napapalakas po. Bakit? Kasi ngayon, kung ano man po yung nangyayari dito sa mundo, sa physical, example, meron po tayong pagsubok na pinagdadanasan, ito po yung nakikita natin, pero sa pananampalataya, dahil sa understanding na nanggagaling sa Holy Spirit, hindi na po tayo tumitingin sa sitwasyon na meron tayo. Kung hindi, nagkakaroon po tayo ng understanding in the Spirit na, tong pagsubok na to, hindi lang po pala para pahirapan tayo. Kung hindi, kasama ko pala ang Holy Spirit at may purpose pala ang Panginoon. Amen? So, ang verse nga po, di ba? For we live by faith, not by sight. Amen? So, ngayon po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, nagkakaroon po tayo ng matang nakakakita beyond, lagpas pa po dun sa sitwasyon natin. Amen? Kaya magtataka yung iba, bakit ang dami mong problema, ang dami mong utang, ang dami mong, baka siguro si sister, si brother, namatayan na siya ng ganito, ganyan. Pero nakikita natin, nakakangiti pa sila, may kapayapaan po sila sa buhay nila. Kasi yun po yung power ng Holy Spirit, power po ni Jesus sa kanila. Yung pananampalataya po nila nakaangkla sa katotohanan ni Jesus. Kaya yun po, meron silang matang nakakakita, hindi lang po dito sa kasulukuyan, kung hindi in the spirit. So, ganun din po sa atin, sa bawat isa sa atin. Kapag dumadaan po tayo ng pagsubok, mga challenges sa buhay, mag-rely po tayo sa Holy Spirit. Amen? So, ayun po. At madami pa po yan. Hindi ko po yung chapter 16 hanggang verse 33 po yan pero binasa po natin hanggang verse 15. Um, uh, pero gusto ko pong basahin yung verse 20 po. Basahin po natin. Sabi po sa verse 20, I tell you the truth, you will weep and mourn over what is going to happen to me. Yun na po dahil ipapako na po si Jesus. But the world will rejoice. You will grieve, but your grief will suddenly turn to wonderful joy. It will be like a woman suffering the pains of labor. When her child is born, her anguish gives way to joy because she has brought a new baby into the world. So ayun nga po, sabi dito, yung mourning or kalungkutan ng mga disciples magiging joy daw po. Pagdadalamhati, magiging daw po agalakan. 'Di ba? Parang napapaisip ka, bakit ganito? Bakit opposite yung sinasabi ni Jesus, 'di ba? Verse 22, sabi po, so you have sorrow now, but I will see you again, then you will rejoice, and no one can rob you of that joy. Amen. And sa pagwakas po, verse 33, isa po to sa mga famous Bible verse, baka narinig na po natin.
I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Sa Tagalog po, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. So ayun po, encouragement po to ng Panginoon. Amen. So sa beginning po ng chapter, nakita natin na bilang Kristiyano pala, hindi po tinago ng salita ng Panginoon na may mga pagsubok tayong mararanasan at challenges. Amen. Pero sa ending ng chapter, sinabi po ng Panginoon na magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa Kanya. Amen. May joy, may peace. Yun po, di ba, yung fruit of the Holy Spirit. Magkakaroon po tayo nito. Kasi nga, ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay buhay. At siya po ay nanagumpay na. Amen. Kaya wala na po tayong kailangang i-worry. Pasensya na po, nahirapan po ako ng konti sa mga Tagalog words ko. Pero yun po, wala na po tayong pag-aalalahanan. Or kung meron man po tayong takot sa puso natin, doubt, nawa mapalitan po to. Ito po ang salita ng Panginoon. Sinasabi niya, remind po tayo na anak, huwag ka nang matakot, anak, huwag ka nang mag-doubt. Sinasabi ko na sa inyo na makakaranas ka ng pagsubok, pero huwag mong isipin yon dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, napagtagumpayan na po niya. So, ayun po. Ang takeaway po natin ngayong gabi, let us persevere in our faith, even when rejection or challenges come. Amen? So sa ating pong pananampalataya, magpursige po tayo. Amen? Na kahit po nagkakaroon po ng pagsubok, huwag po tayong ma-discourage agad. Kung hindi, labanan po natin. Amen? And paano po natin lalabanan yon? Nakita natin that it is through the power of the Holy Spirit. Amen. So, yun po, persevere in your faith. Second one, stand firm in the truth. Not on your own strength, hindi po sa ating sariling kalakasan, pero sa kapangyarihan po ng Holy Spirit. Amen. He is our advocate, our helper, our guide. Sa mga panahon pong meron tayong mga hindi naiintindihan sa buhay natin, tumawag po tayo sa Holy Spirit. Amen. So, rely on the Holy Spirit who will guide you into all truth. A promise is a promise. Promise po ng Panginoon. Sinabi niya na hindi po natin siya nakikita ngayon, pero dadating po ang panahon, second coming po niya, babalik po siya. Okay? So kukunin niya din po lahat tayong naniniwala sa kanya, mga anak niya, dadating po ang panahon, makakasama po natin siya. Amen? So, habang hindi pa po yung dumadating, while we are still here, habang nandito pa po tayo sa mundong ito, let us remain in Jesus. Amen? Let us remain in Him so that we will be fruitful. Kung gusto niyo pa pong basahin ang Biblia ninyo sa chapter 15, makikita po natin yon. Hindi ko na po tatalakayin ngayong gabi, pero mababasa po natin sa chapter 15, John chapter 15, connected din po yan na remain in me. Amen? Ini-invite po tayo ni Jesus na remain in me. Bakit po? Kasi doon kapag nanatili po tayo sa Panginoon, magiging po tayong fruitful. Amen? Habang dahil ang buhay Kristiyano po natin, hindi lang po para sa ating sarili. Kung hindi, tinatawag po tayo ni Jesus na maging fruitful. Ibig sabihin, magkakaroon po ng evidence yung pananampalataya natin na even po yung mga family natin, mga friends natin, sa paligid po natin, makikita nila, magiging po tayong testimony. Amen? Magiging po tayong fruitful, hindi sa sarili nating lakas, sa sarili nating galing or kabutihan. Siguro po may mga kaibigan tayo na napakabait. Naturally mabait sila. Pero hindi po yun eh. It is all about Jesus. Amen? So lahat ng ito po natututunan natin, it is all for the glory of Jesus. Amen? It's all to give glory to Jesus. Just like the Holy Spirit, di ba? Makapangyarihan ng Holy Spirit. Pero, sinabi niya, ginagawa niya ang lahat. All for the glory of Jesus. Amen. So, tayo din po, nawa ang buhay po natin, it's all for the glory of Jesus.
Nawa po ang ating ang pananampalataya natin ay na-encourage. Kung tayo po ay mga may pinagdadaanan na pagsubok, I pray na ma-encourage po tayo na wag po tayo mag-give up. Amen? At manatili po tayo sa Panginoon at invite po natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Yun lamang po. Kaya God bless po. I hope tayo po ay na-encourage. Amen. Maraming Ayun salamat po, Sis Grace, sa iyo pong tinuro ngayon na tunay na napaka-powerful talaga ng word ng Lord. Ano po, pwede po ba tayo mag-heart emoji po para po kay Sis Grace, no po? At para siyempre sa Holy Spirit and kay Lord na nagbibigay ng katalinuhan. Amen. At napakaganda po ng pangako ng Lord na bibigyan tayo ng comforter, no, ng counselor, ng tutulong sa atin at magko-comfort sa atin, magbibigay ng peace, ano po. Pero marami pa rin nagtatanong na Christian, bakit ganun, Brother Ruben? Bakit ganun, Pastor, no? Bakit lagi pa rin akong pagod, lagi pa rin ako nag-aalala? Ang keyword po dyan is surrender, no? You have to surrender all, no? Habang kinakarga mo yung problema, habang sinasarili mo yan, mas lalo ka lang nahihirapan. Sabi nga ni Paul sa kanyang salita, no? Sabi niya, kung kailan ako mahina, mas lalo akong nagiging malakas. Yung ibig sabihin po niyan, habang pinapaubayan natin kay Lord, no? Yung ating mga suliranin, mga kinakarga, no? Doon lalo natin na pagbibigyan ng pagkakataon yung Holy Spirit na iniwan sa atin para maipakita yung tunay niyang kapangyarihan, no? Hindi po makakakilos ng Holy Spirit habang patuloy po tayo na kumokontrol sa ating mga buhay. Ano po? At doon po natin mararanasan yung tunay na comfort, tunay na peace, no po, tunay na guidance, no po, tunay na power from the Holy Spirit. Kung hindi niyo po nararanasan ngayon, baka hindi niyo po binibigyan ng pagkakataon yung comforter na iniwan ng ating Panginoong Hesus na mag-lead sa ating mga buhay. Amen? Pati ang mga lalahanin mo, no, dapat binibigay mo. Sabi nga ni Lord, no, i-cash natin lahat ng ating mga alalahanin kay Jesus because He cares for us. Kaya lang naman tayo nabibigatan kasi pinipilit natin pasanin yung mga bagay na hindi natin kayang pasanin, no? Bilang mga tao, bilang mga Christians, you have to, para maging masaya ka at maging maiwasan mo yung pag-aalala, you have to know your limitations, no? Pag dumating ka dun sa limitation, okay lang naman, natulungan mo yung sarili mo, okay lang naman na magsumikap ka, but you have to know your limitations, no? Pag dumating ka na dun sa limitation mo, doon mo na ngayon i-surrender kay Lord at makikita mo, no? Kung gaano ka powerful ang Lord, gaano ka comforter ang Lord po sa atin. Amen. Pastora Norma, baka meron po kayong mga karagdagan before po kayong mag-pray. Yung mga kapatid po natin, haba pong nagsalita po si Pastora Norma, pwede na po kayong mag-type po ng inyong mga prayer requests. Amen. Pastora Norma. Salamat po, Brother Ruben and the rest of our brethren, kayo pong lahat dyan na nasa Zoom. Pasensya na po, wala po akong camera, no? Pero for giving our daughter, si Grace po, no? Si Ruth, ng pagkakataon na maibahagi po ang salita ng Diyos ayon po sa kalakasan, no? Patnubay ng banal na espiritu. Actually po, sabi niya kanina, ninenervyos po siya dahil unang-una, sabi niya, ma, mukhang hindi ko po kilala ang mga nandyan at mukhang mas, kumbaga po, alam niyang mas kayo po ay nakakaunawa sa salita ng Diyos. Kumbaga, bata pa po siya, yun ang tingin niya sa sarili niya. Pero sabi ko, anak, humingi ka ng tulong sa Santong Espiritu, sabi ko. At nag-pray po kami bago po siya nag-share, no? Yan po ang nagagawa ng Santong Espiritu sa atin. Kapag umaamin po tayo na hindi po natin kaya, maging sa Old Testament, ang sinabi po doon sa isa sa aklat sa Lumang Tipan, it is not by your might nor by your own power, but by my spirit, saith the Lord. Ay kinakausap po doon ng Panginoon. Sabi niya, hindi sa iyong sariling kalakasan, hindi sa iyong sariling katalinuhan, kakayahan, kundi sa aking Santong Espiritu. Kaya naman po sa ating kapanahunan, paano po natin matatanggap ang Holy Spirit? Kapag tinanggap po natin, unang-una po, si Lord Jesus, no? As our Lord and personal Savior,
mananahan ang Santong Espiritu sa puso natin upang patunayan siya po ay partial deposit, no? Kumbaga sa bumibili ng lupa, ang isang bumibili ng lupa, bibilhin ko ang lupang yan. Ito ang katunayan na bibilhin ko ang lupang yan. Ito ang aking earnest money. Ang Holy Spirit po, nang tanggapin natin si Lord Jesus, no? Ito ay ananahan sa puso natin upang patunayan ng Diyos ang mga iba pa niyang mga pangako sa atin at sa mga darating na panahon. Gagawin po yan ng Diyos para sa ating lahat. Pangalawa po, alam po nating on our own mahirap mamuhay ng may kabanalan, tumanggi sa tukso, lumayo, mahirap po yan. Pero sa kamatayan ni Lord Jesus, no? Yan po ay winasak ng Panginoon. Wala na pong kapangyarihan ang kaaway sa atin, no? Pwede na tayong tumanggi, no, sa kasalanan. Pero sa ating sarili, mahirap po yun, no? But the Holy Spirit, no? Siya po ang tumutulong sa atin upang tayo po'y mamuhay ng may kabanalan ayon sa kalooban ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Brother Ruben, kailangan po everyday nag-yield tayo. Ang ibig sabihin ng nag-yield, kumbaga sa traffic, kapag may nakita kang pasalubong, ihinto ka upang makadaan ang isang vehicle, no? Sa atin din po, no? Upang makakilos ang Santong Espiritu sa buhay natin, no? Kailangan po tayong mag-yield sa Kanya. Yun po ang sanctification para mamuhay tayo ng may kabanalan. Pangalawa po, kung minsan nahihiya tayong mag-share ng salita ng Panginoon, natatakot tayo, nag-aalangan tayo. But the Holy Spirit, no? Kaya po'y binigay sa atin, no? Upang magkaroon tayo ng kapangyarihan ng katapangan. Kaya po, hilingin po natin ang Holy Spirit. So, mananalangin po tayo ngayon. In addition na ako pa mananalangin sa mga prayer request, sila po na nais na magkaroon po kayo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Sabihin niyo po kay Lord, sabihin niyo po sa Diyos, Father God, hinihingi ko po ang Santong Espiritu, ang kanyang kapangyarihan na maranasan ko siya, hindi lamang dito sa puso ko nananahan upang ako'y mamuhay ng may kabanalan. Nais ko pong maranasan ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, Lord, na kumilos siya upang ako po'y makagawa ng inyong pinagagawa. Alam niyo po, mga simpleng panalangin, may pananampalataya, mararanasan yung Santong Espiritu. Ang iba, nagsasalita ng unknown tongue or language na hindi mo alam, hindi mo pinag-aralan, ipamamalas sa iyo ng Santong Espiritu ang kapangyarihan niya sa iyo. Yun po ay halimbawa lamang. Ang iba'y magkakaroon ng kapangyarihan upang magpagaling, no? So ngayon po tayo mananalangin. Isulat nyo na po kung gusto nyo ipanalangin.